Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Isang malaking gulo ang gagawin ni Carlos para pigilan ang kasalang Lynette at RJ. Mga kaganapan at dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Welcome to my channel. Magandang araw. At kung bago lang kayo sa akin channel, please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Ito na ang pinakahihintay ng lahat, ang pag-iisang dibdib ni Lynette at RJ. Lahat ay abala sa gaganaping kasalan ng dalawa. Sa hotel, excited na si Lynette sa araw ng kasal niya at hindi halos ito mapakali sa nerbiyos habang kausap siya ni Annalyn. Nagpaalam muna si Lynette na magbabanyo muna siya dahil hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Naiwan naman si Annalyn na napapaisip dahil pati siya ay nakakaramdam ng pangamba. Napansin ni Chang Susan na malalim ang iniisip ni Annalyn, kaya kinausap at tinanong ni Chang Susan si Annalyn kung iniisip niya pa din ang sinabi niya kagabi tungkol kay Carlos. Aminado si Annalyn kay Chang Susan na kinakabahan siya sa pwedeng gawin ni Carlos, pero napawi ang pangamba ni Annalyn dahil alam niya na pupuntahan ngayon ni Doc Kim sa mental hospital si Carlos para i-check kung totoo ngang baliw si Carlos, at bukod doon ay naroon naman ang kaibigang nurse ni Annalyn para bantayan din si Carlos. May isang tao namang pinoproblema si Chang Susan. Ito ay si Morgana dahil daw kasi baka ito manggulo sa kasal ni Lynette. Dahil kahit hindi naman imbitado ang impakta ay bigla itong sumusulpot. Hindi naman makakapayag sila Chang Susan na masira ni Morgana ang kasal ng magulang ni Annalyn dahil ito ang araw na pinakahihintay ng tatay at nanay niya, at maging si Annalyn ay ayaw niyang palitan ng kaba ang kasiyahan nila. Maya-maya ay nagpaalam na si Chang Susan na mauuna na siya sa simbahan at doon na lang siya mag-aantay sa kanila para makapag-ayos na sila ng nanay niya. Sa simbahan naman nagdadatingan na ang mga bisita at inaantay na lang ang pagdating ni Lynette at Annalyn. Habang kausap ni Robert si Doc Katie, nilapitan ni Doc Ray si Robert para sabihin ang tungkol sa sinabi sa kanya ni Doc Kim tungkol kay Carlos. Nagsabi si Doc Ray na nakausap niya si Doc Kim tungkol kay Carlos. Seryoso naman nagtanong si Robert kung anong tungkol kay Carlos ang sinasabi ni Doc Ray. Agad na sinabi ni Doc Ray na duda si Doc Kim kay Carlos na may mental illness talaga ito dahil sa mga napansin niya nang bisitahin nila ito sa mental. At para nga makasigurado si Doc Kim sa totoong kalagayan ni Carlos, ay pupuntahan niya ito ngayon sa mental facility para alamin kung totoo ang hinala ni Doc Kim na hindi baliw si Carlos. Hindi naman makapaniwala si Robert sa sinabi ni Doc Ray at biglang nakaramdam ito ng pag-aalala, at maging si Doc Katie ay nangamba din na baka tama ang hinala ni Doc Kim kay Carlos dahil kung totoong hindi talaga baliw si Carlos at nagpapanggap lang ito, hindi malayo na gagawa ito ng gulo sa araw ng kasal ni Robert at Lynette dahil alam nila na hindi papayag si Carlos na maikasal si Lynette sa iba, lalong-lalo na kay Robert. Samantala dahil sa utos ni Morgana kay Gilbert na tapusin niya na si Carlos, agad na kumilos si Gilbert para puntahan si Carlos sa mental hospital para isagawa ang plano nilang pagligpit kay Carlos at para tuluyan ng mawala ang takot at pangamba ni Zoe dahil hanggat buhay si Carlos ay hindi sila nito titigilan, lalo na kapag nalaman ni Carlos na tauhan ni Morgana si Gilbert. Alam ni Morgana na babalikan ni Carlos si Robert para gawin ang naulot niyang plano kay Robert at maaaring idamay nito si Zoe para ibunyag ang katotohanan na hindi anak ni Robert si Zoe. Kaya bago pa mahuli ang lahat, kailangan maunahan nila si Carlos dahil hindi makakapayag si Morgana na may mangyaring masama kay Robert dahil hanggang ngayon ay mahal niya pa din ito. Umaasa naman si Morgana na hindi makakarating si Lynette sa kasal nila ni Robert dahil may inutusan si Morgana na gumawa ng plano niya na lagyan ng pampatulog ang juice ni Lynette.
Pagdating ni Gilbert sa mental facility, sakto siya ang napagtanungan ni Doc Kim kung saan ang kwarto ni Doc Benitez dahil mayroon siyang appointment dito. Nagdahilan naman si Gilbert na bago lang siya sa facility kaya hindi niya kilala si Carlos. Maya-maya dumating ang nurse na kaibigan ni Annalyn at tinawag nito si Doc Kim. Nagtaka naman ang nurse kung bakit maagang dumating si Doc Kim sa mental. Sinabi ni Doc Kim na kailangan niyang maging maaga para ma-update niya si Dr. Santos tungkol sa kalagayan ni Carlos. Kaya agad naman tinanong ni Doc Kim kung nasaan ang kwarto ni Doc Carlos. Sinamahan naman agad ng nurse si Doc Kim sa kwarto ni Carlos, habang si Gilbert naman ay nakakubli ito at nakikinig sa kanilang dalawa. Pagdating ni Doc Kim at nurse sa kwarto ni Carlos, laking gulat nila nang wala si Carlos sa loob ng kwarto nito. Ikinataranta ng nurse kung bakit wala si Carlos kaya agad ipinaalam ni Doc Kim kay Annalyn ang natuklasan nila na nakatakas si Doc Carlos sa mental facility. Naman na natanggap ni Annalyn ang text ni Doc Kim sa kanya tungkol sa pagtakas ni Doc Carlos. Nabahala si Annalyn kaya nagmadaling tinawagan ni Annalyn si Chang Susan para ipaalam na nakatakas si Carlos sa mental facility at sabihin sa Tatay Robert niya ang nangyari. Dahil sa tingin ni Doc Kim ay papunta si Carlos sa kasal ng nanay niya para pigilan ang kasal ng nanay Lynette niya at ni Robert. Nagulat naman si Chang Susan sa sinabi ni Annalyn, habang si Gilbert naman agad na ipinaalam ito kay Morgana para sabihin din na wala na si Doc Carlos at nakatakas na ito. Nagulantang naman si Morgana sa nabalitaan niya at sumakto naman na dumating si Zoe at narinig niya na nakatakas si Carlos sa mental, kaya mas lalong nataranta si Zoe kaya agad niyang pinuntahan ang Daddy Robert niya sa simbahan para pakiusapan. Natataranta naman na payakap si Zoe sa Daddy Robert niya at sinabi ni Zoe na mas maigi siguro na huwag na munang ituloy ang kasal nila ngayon. Ipinagtaka naman ni Robert kung bakit gustong ipahinto ni Zoe ang kasal dahil daw may masama siyang nararamdaman. Ngunit hindi pinakinggan ni Robert ang pakiusap ni Zoe at walang makakapigil sa kasal nila ni Lynette dahil matagal nang hinintay ni Robert ang araw ng kasal nila ni Lynette. At gusto niya nang pakasalan si Lynette at ngayon ang araw na yon. Kaya mas lalong nag-hysterical si Zoe at sinabing may paparating na malaking disaster. Narinig ni Giselle ang pagtatalo ni Zoe at Robert sa kanilapitan ni Giselle si Zoe at galit na tinanong kung anong disaster na naman ba ito, Zoe. Hindi masabi ni Zoe ang totoo sa Daddy Robert niya kung ano talaga ang dahilan kung bakit gusto niyang ipagliban ni Zoe ang kasal nila ni Lynette. At habang pinipilit ni Zoe ang daddy niya, wala silang kaalam-alam na nasa paligid na ng simbahan si Carlos at nakasuot ito ng damit pang madre. Nakakubli lang si Carlos sa likod ng simbahan at galit na sinabi sa kanyang sarili na kung hindi mapupunta sa kanya si Lynette ay walang ibang makikinabang dito. Gagawin ni Carlos ang lahat para hindi matuloy ang kasal ni Robert at Lynette. At mas lalong hindi makakapayag si Carlos na mapunta si Lynette kay Robert. Dumating naman si Chang Susan sa simbahan para sabihin kay Robert na nakatakas si Carlos sa mental at ayon kay Doc Kim ay pupunta ito ng simbahan. Nagulat ang lahat dahil natatakot sila sa maaaring gawin ni Carlos. Pero hindi naman makakapayag si Robert na hindi matuloy ang kasal nila ni Lynette dahil matagal nilang inantay ang araw na ito. Kabado ang lahat at nakikiramdam sila sa pagiligid baka sakaling makita nila si Carlos at mapigilan kung anuman ang binabalak nito. Magawa kaya ni Carlos na pigilan ang kasal ni Robert at Lynette? Matutuloy pa kaya ang pag-iisang dibdib ni Lynette at Robert? Magtagumpay din kaya si Morgana sa mga pinlano niya? At yan ang ating pakaabangan dito lang sa Abot Kamay na Pangarap. Huwag bibitiw at huwag kang limutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.